Ang kwentong ito ay nagmula sa aking lolo at nangyari matagal na panahon na ang nakaaraan. Ang baryo sa probinsyang kanyang kinalakhan ay napapaligiran daw ng malawak na kagubatan. Maliban sa kubo na nasa gilid ng bundok kung saan talaga nakatira ang aking lolo, ay may isa pa siyang kubo sa palayan na nasa loob ng kagubatan na iyon. Hindi lamang pagsasaka ang pinagkukunan nila ng makakain dahil nangingisda rin sila sa ilog at nangangaso. Kinagisdan na raw nila ang ganong uri ng pamumuhay simula pagkabata. Nang mangyari ito, ay 5 na ang anak ni lolo. 4 na mga lalaki, babae naman ng bunso, at siya ang nanay ko. Noon, ang panganay na anak o tito ko ay nakabukod na dahil may sarili na itong pamilya. Isang hapon, nang nasa palayan sa gitna ng gubat si lolo kasama ang pangalawa niyang anak na lalaki, ay naisipan nilang mangaso. Mga ilang kilometro pa lang ang layo nila, ay may natanaw silang malaking kubo. Nagtaka sila sapagkat noon pa lamang nila nakita ang kubo na tila katatayo pa lamang. Sa tuwing magagawi kasi sila sa lugar na yon, ay wala namang doong nakatira at lalo na raw silang namangha nang lapitan nila ito. Wala itong pinto, wala itong mga bintana, wala rin itong silong at ang mga dingding ay nakadikit sa lupa. Pambihira raw yon, sabi ni lolo, dahil hindi ganon ang mga karaniwang disenyo ng mga kubo sa kanilang baryo. Tumawag sila ng "Tao po!" para alamin kung sino ang may-ari nun, pero walang lumabas o sumagot sa kanila. Sinayasat nila ang paligid at naghanap ng mga palatandaan kung meron bang gumagamit. Bigla raw silang kinilabutan. Kasabay nun ay naramdaman nilang tila ba mayroong nagmamasid sa kanila. Kinutuban si lolo na parang may paparating na panganib, kaya agad siyang nagayang umalis sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang araw, ay nagdesisyon silang umuwi sa kanilang bahay na nasa gilid ng bundok. Habang nasa daan, ay nakasakay sa kalabaw ang kanyang anak at si lolo naman ay naglalakad lamang. May natanaw raw silang isang matandang babae na lumabas sa kakahuyan na nasa bandang kanan. Naglakad ito patungo sa direksyon nila at tumayo sa tapat ng kanilang daraanan. Hindi nila kilala kung sino ang matanda. Payat raw ito na sabog ang kulot na buhok at namumutla ang balat. Napahinto sila at wala raw sa kanilang dalawa ang makapagsalita. Ilang sandali pa ay nilapitan ng matanda ang kalabaw at may ibinulong dito. Pagkatapos ay muli itong naglakad pabalik sa kakahuyan kung saan ito nanggaling. Hindi nila alam kung bakit ginawa ng matandang babae iyon. Huli na nang mapagtanto nila na isa pala yung pagbabanta. Kinaumagahan ay natagpuan nila ang kanilang kalabaw na hindi na humihinga. Dilat ang mga mata nito at nakalaylay pa ang dila. Bata pa raw ang alaga nilang yon at wala rin itong sakit. Wala naman silang kagalit sa kanilang mga kapitbahay para isipin na may naglason dito. Isang tao lang ang pwede nilang paghinalaan at iyon ang matandang babae. Magmula nun ay hindi na sila nagtangkapan na magpunta sa lugar na kinatatayuan ng malaking kubo. Pagkaraan ng ilang buwan ay umuwi ang kapatid ni lolo mula sa Maynila at nakituloy sa kanila. Napag-alaman nilang may sakit na kanser ang kapatid niyang iyon, pero malakas pa naman ang pangangatawan. Minsan ay umuwi si lolo na wala na ang kapatid niya, dala ang rifle o yung mahabang baril na ginagamit sa pangangaso. Naisip tuloy ni lolo na baka nagtungo ito sa gubat,
Kung nagpaalam lang daw ang kapatid niya, ay napagsabihan niya sana ito na umiwas sa malaking kubo. Ngunit huli na. Nang hindi ito umuwi kinagabihan, ay labis silang nag-alala. Kinaumagahan ay inutusan ni Lolo ang kanyang dalawang mga anak na lalaki na magdala ng mga itak at sulo at maghanda na rin ng babauning pagkain dahil susuungin nila ang kagubatan para maghanap. Pinuntahan ni Lolo ang kanyang matalik na kaibigan para manghiram ng baril at nagboluntaryo na rin itong sumama. Ilang oras nilang ginalugad ang kagubatan hanggang sa marating nila ang masukal na parte nito. Nang papalubog na ang araw, ay natagpuan nila ang rifle na nakalapag sa damuhan. May mga bakas ito ng dugo at nang ilibot nila ang kanilang paningin, ay nakita nilang nagkalat pa ang mas maraming dugo maging sa katawan ng mga puno. Ayon pa kay Lolo, may palatandaan daw na may labanan na naganap dahil ang itsura ng mga tilamsik ng dugo ay may taong binalibalibag. Lumaro sa isip ni Lolo ang mga posibleng kinahantungan ng kanyang kapatid. Ngunit hindi raw nila nakita ang katawan nito sa paligid. Dahil doon ay hindi napigilan ni Lolo ang kanyang emosyon at tinungo nila ang kinaroroonan ng malaking kubo. Madilim na nang makarating sila at nagsisisigaw raw si Lolo na, "Ilabas niyo ang kapatid ko! Alam kong may ginawa kayong masama sa kanya!" Wala namang tumugon, pero ikinagulat nila nang maaninagan nila sa madilim na parte ang 5 pares ng nagbabagang pulang mga mata at nagdulot sa kanila yon ng matinding sindak. Hindi raw si Lolo nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Kinailangan pa siyang hilahin sa damit at braso ng kanyang kaibigan. At nagsitakbuhan raw silang lahat papunta sa kanilang palayan. Narinig nila ang mga yabag ng mga humahabol sa kanila at napakalapit nito sa kanilang likuran. Kung tutuusin ay maaari na raw silang dambahin ng mga ito. Pero hindi raw ginawa at gusto pa yata silang paglaruan. Pagdating sa kubo ay kinuha ni Lolo ang isang garapon ng asin at mga bawang sa kusina. Iwinasiwas nila ang asin sa paligid at isinabit naman ang mga bawang sa pintuan. Itinutok nila ang mga baril at inilabas ang mga itak at naghintay sila kung sino o anuman ang sasalakay. Mula sa dilim ay may lumabas raw na 5 mga maiitim na nilalang na punong-puno ng balahibo ang buong katawan. Nagpalit-anyo ang 3 at nag-anyong mga aso, samantalang ang 2 naman ay naging baboy ramo. Doon nakumpirma nila Lolo na aswang nga ang mga ito. Hindi niya lubos maisip kung saan ang mga iyon nanggaling dahil ni minsan ay wala raw napabalita ang may aswang sa kanilang lugar. Pasugod na raw ang mga aswang. Alam ni Lolo na dihado sila, kaya bigla niyang itinaas ang hawak na baril at saka ito ipinutok. Sumigaw si Lolo na, "Kung papatayin niyo kami, hindi lang pamilya namin ang makakalaban ninyo. Makakasagupa niyo rin ang buong baryo at hindi nila kayo sasantuhin." Lingid sa kaalaman ng mga aswang, ang halos 200 taong nakatira sa baryo ay puro mga kamag-anak ni Lolo. Isa pa, kaya walang naglalakas loob na dumayong mga aswang doon ay dahil ang kan ng mga matatapang daw ang halos lahat ng nakatira sa baryo. Una daw tumalikod ang 2 nag-anyong baboy ramo at sumunod naman ang iba pa. Naglakad ang mga aswang palayo at maya-maya pa'y nagwika ang kaibigan ni Lolo na, "Maswerte tayo at nakinig sila sa'yo." Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan ng tanghali ay binalikan nila Lolo ang malaking kubo sa kagubatan.
Tahimik at nagmatsyag silang nag-abang. Kinagabihan ay nakita niyang nagsilabasan ang 5 mga itim na pusa sa maliit na siwang. Nang mag-anyong mga taong may itim na balahibo ang mga ito, ay di na raw nila hinayaang makapalagpa. Ayon kay Lolo, malamang nagulat raw ang mga aswang nang sumigaw siya na, "Binalaan ko na kayo na hindi namin kayo sasantuhin!" At mula sa dilim ay sinindihan niya ang sulo. Ganon rin ang ginawa ng 56 na mga kabaryong kasama niya. Nagsikislapan raw ang mga matatalas nilang itak at nang paliparin nila ang kanilang mga kawayang sibat sa isang iglap ay napuruhan agad ang 2. Nagmakaawa raw ang 3 sugatang mga aswang na huwag silang papatayin. Ngunit tinuluyan pa rin nila ang mga ito para hindi na makapaminsala pa sa ibang baryo. Nang pasukin nila Lolo ang malaking kubo ay wala doon ang katawan ng kapatid niya. Ipinasok nila sa loob noon ang bangkay ng mga aswang at sinunog ito. Hindi na nila natagpuan pa ang kanyang kapatid. Nakakalungkot isipin na kahit may taning na raw ang buhay nito ay hindi dapat ganong paraan siya namatay. Matapos pagtulong-tulungan patayin ng mga magkakabaryo ang mga aswang, wala ng aswang pa ang nagkamaling tumapak sa kanilang baryo. Sabagay, kung ikaw ba naman ang aswang at malaman mo na kung ano ang ginawa nila, maglalakas loob ka pa ba na mga pasukin ang kanilang baryo?